Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Senator Leila de Lima nakatakdang basa ng sakdal ngayong araw sa kasong disobedience to summons kaugnay ng umano'y pagpigil nito sa dating aide na si Ronnie Dayan na dumalo sa mga pagdinig sa issue ng believed drug trade. Sinuspinding peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front ipagpapatuloy na unilateral ceasefire na magkabilang panig. Inaasang maidideklara bago ang ika-4 na round ng peace talk sa Abril. Negosyanteng dinukot sa Bicol Region. Nailigtas ng PNP Anti-Kidnapping Group 5 suspect arestado. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sakay ng tricycle na naaksidente sa Mandawi City, Cebu. May report si Marlon Abique. Nadatnan ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo pa sa gilid ng kalsada ang 2 biktima matapos maaksidente ang sinasakyang tricycle sa Magikay, Mandawi City mag-alas 11 kagabi. Kinilala ang mga biktima na si Flora May Barangan, 21 taong gulang na nagtamo ng galos sa kanyang mukha at kamay, at ang kasama nitong pasahero na si Reggie Cañanes, 20 taong gulang na nagtamo naman ng gasgas sa bisig at pasasaka ng paa. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang 2 biktima bago dinala sa Mandawi District Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Kwento ng ilang nakakita sa pangyayari, isang jeep ang bumangga sa sinasakyang tricycle ng mga ito sa kabaan ng ML Quezon Street. Hindi naman tumigil ang jeep matapos ang insidente, ngunit naaresto rin ang driver nito nang muling makabangga sa may Talamban area. Inanyayahan naman ng pulisya ang 2 biktima sa kanilang opisina upang harapin ang jeepney driver at sampahan ng kaukulang kaso kung kanilang gugustuhin. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Mandawi City. Nabawi na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang negosyanteng si Francis Leo Maulyon na kinidnap sa Bicol Region. 3 buwan na nakalilipas. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea. Magandang tanghali sa Flor. Iniharap nga sa media ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang negosyante na biktima ng kidnap for ransom group sa Bicol Region at ang 5 kidnappers nito. Ito'y matapos na ma-rescue ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Ragay, Camarines Sur noong March 6. Ayon kay PNP AKG Chief Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, ang biktimang si Francis Maulyon ay dinukot noon pang November 23, 2016 sa Calabanga, Camarines Sur. Una na nakapagbayad ng 1.4 million pesos na ransom ang pamilya ng biktima sa mga suspect. Kaya't agad na ikinasa ang entrapment operation sa muling panghihingi ng mga ito ng 1.2 million pesos kung saan nagkaroon pa ng palitan ng putok sa isinagawang payoff dahil armado ng matataas na kalibre ng baril ang mga suspect. Ayon kay Maulyon, nasa farm lamang sila ng dukuti ng grupo, tutukan ng baril at sa pilitang tangayin. Ang 5 nahuling suspect ang nagbabantay umano sa kanya habang palipat-lipat sila ng lugar hanggang sa itago siya sa isang bahay na katabi lamang ng bahay ng barangay chairman. Nanggigil naman si General Bato sa barangay chairman na posible aniyang kasabwat sa kidnapping dahil imposibleng hindi nito namalayan ang galaw ng mga kidnappers na nasa kapitbahay lamang niya. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng mga otoridad kung may iba pang motibo ang mga suspect at tuloy pa rin ang hot pursuit operation ng PNP para naman mahuli ang leader ng grupo na kinilalang si Ronald Guaching at ang 2 pang miyembro na nag-ooperate din sa mga probinsya ng Quezon, Batangas at Laguna. Balik sa iyo, Floor. Lea Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. Nakatakdang basahan ng sakdal sa Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 32
ngayong araw si Senator Leila De Lima. Kaugnay ito ng kasong disobedience to summons na isinampa laban sa senadora ng Department of Justice. Ito ay matapos na payuhan ni Senator De Lima ang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara noong nakaraang taon sa umano'y drug trade sa New Bilibid Prison o NBP. Si De Lima ay naresto at ikinulong sa PNP Custodial Center dahil sa umano'y pagkakasangkot sa Bilibid drug trade. Pinabulaanan ng abogado ng sinasabing Central Visayas drug lord na si Franz Sabalones na patuloy pa rin ang kanyang kliyente sa drug operations nito. Narito ang report ni Gladys Tuabe. Tuluyan ng tumigil at hindi na nagpatuloy sa illegal drug operation ang sinasabing Central Visayas drug lord na si Franz Sabalones. Ito ang depensa ng kampo ng self-confessed drug lord kasunod ng napaulat na pagpapatuloy umano nito sa illegal na aktibidad. Ayon sa legal counsel nito na si Attorney Louie Arma, hindi na bumalik sa drug trade ang kanyang kliyente matapos itong sumuko kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa noong Agosto. Regular din itong nagre-report sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG National Headquarters sa Camp Crame. Karon ang iyang status totally 100%. How can he operate? Asa man siya supply? Ang iyang og nakabasa mo sa affidavit without me divulging it kay public knowledge man wala na say connection ani mga tawhana sa sud sa NBP para makakuha og supply. Anya all the more nga di siya maka-operate because he's being monitored. Dagdag pa ni Attorney Arma, imposibleng makapag-operate muli ang kanyang kliyente dahil bukod sa wala ng supply at binomonitor ng mga otoridad ang kilos ni Sabalones ay nahuli na rin ang mga tauhan nito. Nakahanda namang harapin ng kampo ni Sabalones ang inisyu ng Court of Appeals na freeze orders sa mga bank account at assets nito. We have no worries about it. We have to face first the DOJ case and after that if we are able to dismiss it then we will do something to convince the CA para i-lift ang freeze order. Samantala nilinaw naman ni San Fernando Cebu Vice Mayor Fral Sabalones na wala siyang kinalaman sa anumang illegal na aktibidad ng kanyang kapatid. Pagtitiyak nito, wala siyang tinanggap na tulong pinansyal sa self-confessed drug lord mula nang tumakbo siya sa halalan hanggang sa maupo sa pwesto. Si Franz ug ako lahi kundi nga na personahe no ug bisan pa man sa ningon ni ana no naay mga sitwasyon nga ni inana nga kahimtang napadayon gapunta og nakit-an sa mga tawo nga lahi ta kay bisag subayon pa nga ko ang kaning tawagan ni history no wala tay kalbigitan og bahig mga inana. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Kasalukuyang nagpupulong ang miyembro ng Kabubong Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ng Philippine National Police o PNP. At mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Go ahead, Grace. Waila, pinangunahan nga ng PIDEA ang pinakaunang meeting ng Interagency Committee ng Anti-Illegal Drugs o ICAD. Dito pinag-usapan ang magiging mahalagang papel ng ICAD sa pagsugpo ng illegal na droga sa bansa. Layunin ng pagbuo na ito na ma-synchronize ang galaw ng mga law enforcement groups sa bansa. Oras na magsasagawa sila ng mga operasyon. Kabilang sa function ng ICAD ay matiyak na magkaroon ng maayos na coordination ang pagsasagawa ng operasyon sa mga high-value target. Matiyak na ipatutupad ng maayos ang barangay drug clearing program. Matiyak na magagawa ng bawat ahensya ng pamahalaan ng kanilang role sa pagsugpo na droga. Matiyak na may pagpapatuloy ang internal cleansing sa bawat ahensya ng gobyerno. Ayon kay PIDEA Director Isidro La Peña, walang pagbabago sa kasalukuyang proseso ng drug operations ng iba't ibang law enforcement agency. Ang ICAD lamang ang magmomonitor sa lahat ng kanilang operasyon. Kabilang sa membro ng ICAD ay ang PNP, Dangerous Drugs Board, DILG, DOJ, DOH, DepEd, DSWD, DTI, DA, DND, TESDA, PIA, PAO, PC, NBI, AFP at AMLA. Waila? Maraming salamat sa Grace Casin live mula sa Camp Crame. Sa iba pang balita, inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na matagal na niyang kakilala ang may-ari ng Mighty Corporation na kanyang ipinaaresto dahil sa bintang sa economic sabotage. Naritong report ni Maki Libradito. Pinagdiwang kagabi ng ruling political party na Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban
ang ika-35 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Isinagawa ito sa Philippine International Convention Center o PICC. Dumalo sa pagtitipon ng mga opisyal at miyembro ng partido sa pangunguna ni Senate President Aquilino Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez. Sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte na chairman ng partido, inihayag nito na matagal na niyang kakilala ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King. Ito sabihin ko na sa'yo, parang mistak ko yan. Class 1967 sa PMA, adopted kami dalawa. Kilala ko yan. Talagang kilala ko. Kaya mag-astag para NBI. Kasi po, may mga ganon. Yung mga mayaman dito. Matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Duterte noong nakaraang linggo ang pag-aresto kay Wong Choo King dahil sa umano'y economic sabotage. Ito ay ilang araw matapos na makumpiska ng Bureau of Customs sa San Simon, Pampanga ang nasa 2 bilyong halaga ng Mighty cigarettes na umano'y may peking tax stamps. Ngunit matapos ang pag-uutos na arestuhin ng businessman, sinabi ni Pangulong Duterte na handa itong kalimutan ng tax case ni Wong Choo King kung magbabayad ito ng doble sa kanyang tax liability. Samantala kagabi, tiniyak naman ng punong ehekutibo na nasa ilalim ng batas na maaaring isettle ang tax evasion case. Yung mga tax cases or evasion of tax whatever can really be compromised na sa batas na pwede mo pag-usapan para areglo. Sabi ko, bigyan mo ako ng 3 billion kasi 1.5 yung mga fake stamps eh. Bigyan mo akong 3 billion, gawa mo ako ng ospital sa Hulo, ospital sa Basilan, at yung ospital si Mary Johnson dyan sa Tondo. Okay na ako, sabi ko. Tumawag si Dominguez, sabi na maliit yan. Sabi kasi ng batas, 10 times over. What? Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Magdaraos bukas ang executive session ng Commission on Appointments upang talakayin ang appointment ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. May report si Bradley Robuza. Magsasagawa ng caucus o executive session ang mga miyembro ng Commission on Appointments bukas, araw ng Martes. Ito ay upang talakayin ang appointment ni Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Matatandaang noong nakaraang linggo ay ipinagpaliban ng CA ang paglalabas ng desisyon sa pagtatalaga sa kalihim kahit na natapos na ng komite ang pagdinig sa panig ng mga opositor ni Secretary Lopez. Naging mainit ang usapin sa kumpirmasyon ng pagtatalaga sa kalihim dahil sa pagtutol dito ng iba't ibang pro-mining groups matapos nitong ipag-utos ang pagpapasara at pagsuspinde sa mahigit 20 mining operations sa bansa noong Pebrero dahil sa umano'y paglabag ng mga ito sa environmental laws. Ngunit ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, nananatili ang kanyang suporta kay Secretary Lopez. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa inaugurasyon ng Government Television Station Cordillera Hub sa Baguio City noong Sabado. The problem is, nakita ko yung kalbo and until now, malayo na yung binutas ninyo dyan because it's an open pit. At saka, pagka ganon, I have to support Lopez and I cannot help you. Dagdag pa ng punong ehekutibo, mas nanaisin na niyang mawala ang nasa 70 bilyong kinikita ng pamahalaan sa pagmimina kaysa masira ng tuluyan ang kalikasan. Let me just add that all you contribute to the country is about 70 billion in taxes. We can live without it. I would rather follow Gina na wag mo na lang minus the 70, maghanap buhay na lang tayo ng iba, get the 70 billion somewhere else, and preserve our environment. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Sa
Samantala, pinagpapatuloy ngayong araw ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon sa umano'y korupsyon sa Energy Regulatory Commission. At mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok live. Magandang tanghali sa iyo, Nel. While patuloy ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa ilang questionable transaksyon ng Energy Regulatory Commission. Kabilang narito ang mga umano'y hindi dumaan sa bidding process na board renovation at pest control services. Ayon kay Cherilyn Gonzalez na Chief Division Internal Audit ng ERC, may mga purchases ang ERC na hindi talaga dumaan sa bidding process tulad na lamang ng boardroom renovation kung saan natapos na ang board renovation noong March 2016 pero naisagawa ang bidding process noong October 2016 na malinaw umano na paglabag sa Republic Act 9184 o Procurement Law. Hindi naman masabi ng mga opisyal ng ERC maging si Chairman Jose Vicente Salazar kung sino nagutos ng naturang renovation. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng komite sa mga umano'y irregularidad sa ERC kung saan tinatalakay ngayon ang issue sa AVP project. Waila? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok, live mula sa House of Representatives. Inirekomenda ng Senado na panagutin ang huwes na nag-issue ng search warrant sa nasawing Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. habang nakakulong sa Baybay Sub-Provincial Jail. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Naniniwala nga ang Senado na isang kaso na pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga pulis ang kaso ng pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at dapat anya ay idetermina na ng Department of Justice at ng mga kote ang mga dapat na isampang kaso laban sa mga sangkot sa krimen. Sa inilabas na 34-page report ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni Senator Panfilo Lacson, sinabi niyang may mga ebidensyang magtuturo na premeditated o planado ang pagpaslang kay Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5, 2016. Matapos anya marinig sa pagdinig ng Senado ang mga testimonya ng mga sangkot sa krimen, naniniwala siyang isa itong kaso ng clean-up ng mga pulis na sangkot sa drug trade ng mga Espinosa. Patunay anya dito ang pagkakapatay din sa mga kasama sa operasyon ng drug trade na sina Edgar Alan Alvarez at Fernando Balagbis sa kani-kanilang mga kulungan sa Leyte. Questionable rin anya ang illegal na pag-i-issue nila Judge Tarcelo Sabari Jr. at Judge Janet Cabalona ng mga search warrant laban kay Mayor Espinosa, gayong wala naman sila mga jurisdiksyon sa detention facility kung saan nakapiit ang mga biktima. Kaya naman hinihiling ng Senado sa judiciary na idetermina na ang mga maaaring pananagutan ng mga nasabing hukom. Bagaman naniniwala ang Senado na may sala ang PNP-CIDG sa pamumuno nila Police Superintendent Marvin Marcos sa pagkakapatay kay Espinosa, ay iniiwan na ng Senado sa kamay ng mga korte at ng DOJ ang pagdidetermina ng mga kaso maisasampa sa kanila. Maliban dito, Flor, nire-rekomenda rin ng mga senador ang pagpapalakas sa Internal Affairs Service Unit ng PNP na siya nag-iimbestiga sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Nais rin ng Senado na wag na sanang pakialaman pa ni President Rodrigo Duterte ang micromanaging ng affairs ng gobyerno at pagbigyan sana ang kanyang mga appointee na gawin ang kanilang trabaho. Binigyan din ng report ang insidente ng pagre-recall ng Pangulo sa mga sinibak ni PNP Chief Ronald de la Rosa na sina Marcos at mga tao rin ito na sina Police Superintendent Noel Matira at Chief Inspector Leo Laraga. Dapat anya ay bigyan ng Pangulo ng full authority at control si de la Rosa sa mga affairs ng Philippine National Police. Flor, itong committee report na inilabas ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay pirmado ng 15 mga senador na pawang mga membro ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Justice and Human Rights na siya nagsigawa na investigasyon patukol nga sa nangyaring krimen. At inaasahan natin ngayong linggo ay isusponsor na ni Senator Panfilo Lacson sa plenaryo ng Senado ang committee report kung saan makikita natin kung makakatanggap ba ito ng oposisyon mula sa iba pang mga senador. Floor. Joyce Balancio, nagulat mula sa Senado. Susunod. Pamahalaan at National Democratic Front muli na namang magbabalik sa negotiating table. Unilateral ceasefire
na magkabilang panig inaasang maidedeklara bago sumapit ang Abril. At Government Television Channel, planong buksan ni Pangulong Duterte sa mga grupong nais maghayag ng kanilang mga saloobin gaya ng mga rebelde at mga rallyista. Nakatakdang pulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Security Council ngayong hapon. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, mula umaga, Lord. Pipisan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Committee ng National Security Council sa Malacanang mamayang 5:45 ng hapon. Patay sa hayag ni Presidential Security Advisor Hermo Jimenez Esteron, ito ay upang tapusin ang mga unang napagkasunduan sa ikalawa at ikatlong meeting noong July at December 2016. Kabilang sa mga tinalakay noong nakalipas na National Security Meeting ay ang peace talks sa mga rebeldeng komunista, MILF at MNLF at ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Gayun din inaasang talakayin ng mga panibagong hamon na kinakaharap ng bansa, kaugnay ng seguridad at na ang mga pinakahuling kaguluhan sa Mindanao. Ang Executive Committee ng National Security Council ay isang collegial body na pinamumunuan ng Pangulo at binubuo ng mga kinatawan mula sa legislative at executive branch ng pamahalaan, partikular na ng Senate President at House Speaker at ilang miyembro ng kabinete. Samantala, mamayang 2:45 naman ng hapon, may courtesy call kay Pangulong Duterte's Foreign Affairs Acting Secretary Enrique Manalo. May unbank meeting din si Pangulong Duterte sa National Anti-Poverty Commission. Balik sa Flor. Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bagong graduate ng Philippine Military Academy o PMA sa Lacnib Class 2017 na pangalagaan ang pangalan ng kanilang batch at ipagtanggol ang inambayan sa abot ng kanilang makakaya. Narito ang report ni Grace Doctolero. To the Lacnib Class of 2017, may you always stay true to your class name and defend the motherland with all your honor and might. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang commencement exercises ng Philippine Military Academy sa Lacnib Class of 2017 sa Baguio City kahapon. 167 kadete ang nagsipagtapos mula sa sanggalang ay lakas at buhay na alay para sa kalayaan ng inang bayan o sa Lacnib Class sa talumpati ng Pangulo sa pagtatapos ng mga kadete. Pinayuhan ng punong ehekutibo ang mga ito na manatiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa kabila ng mga pagsubok na posibleng harapin paglabas ng PMA. Of there is the challenge will not just require your intellectual or physical capabilities, but your sound moral judgment as well. Nakahanda naman ang Salaknib Class upang magsilbi sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Class Valedictorian Cadet First Class Ruby Mariel Martinez, nasubok ang kanilang katatagan physically, emotionally, mentally at spiritually sa loob ng 4 na taong pananatili sa PMA. Tama lang po yun para sa mga new graduates po na tulad namin na kailangan po namin talaga ihanda yung mga sarili namin bilang new officers of the armed forces po. Just be true to your oath of office. Do not pledge loyalty to a person, a human being. It's always to the flag and to the Constitution. Yan ang advice ko sir. Never propagate or nurture loyalty to a government worker also like you. We're on the same boat. We work for the Filipino. Karamihan sa mga nagsipagtapos na kadete ay piniling pumasok sa Philippine Army, habang ang iba naman ay sa Air Force at Philippine Navy. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Samantala, pinangunahan ni Vice President Leni Robredo ang inaugurasyon ng istorya ng Pag-asa Project sa Baguio City na magsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino. Dumalo rin ang Vice Presidente sa graduation rites ng Salaknib Class of 2017 ng PMA. May report si Bradley Robusa. Muling nagkasama sa isang pagtitipon si Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo
matapos ang naging kontrobersyal na pagbibitiw ng pangalawang Pangulo bilang miyembro ng gabinete noong Disyembre ng nakaraang taon. Kapwa dumalo ang dalawa sa graduation rites ng Philippine Military Academy sa Lacnib Class of 2017 sa Fort del Pilar. Naging kapansin-pansin ang pagbati ng Pangulo kay VP Robredo dahil ginawa ito sa kalagitnaan ng kanyang talumpati na inihingi naman ng paumanhin ng punong ehekutibo. I apologize, ma'am. It was not done. Commander, could you give the tikas pahinga? Pakibigay ng tikas pahinga. Go! Ang nagsulat, ma'am, dito, hindi ka sinali. Bugbugin na lang natin. I'd like to apologize and acknowledge the presence of the beautiful lady, the Vice President of the Republic of the Philippines. Sorry, ma'am. Nawala na ako tuloy, ma'am. Samantala, bago dumalo sa pagtatapos ng PMA sa Lacnib Class of 2017, pinangunahan muna ni Vice President Robredo ang inaugurasyon ng Istorya ng Pag-asa sa University of the Cordilleras noong Sabado. Layo ng programa na maipakilala ang iba't ibang kwento ng pag-asa mula sa mga ordinaryong tao upang magsilbing inspirasyon sa iba. To bring extraordinary stories of ordinary people to every nook and cranny of our country, then it is up to us to fight the darkness by surrounding our society with our own light. Tayo na yung bahala maghanap ng ating liwanag. And light can come from ordinary people with extraordinary stories. Hindi kailangan na yung inspirasyon natin yung mga kilala lang. But I think we will be more inspired of stories, extraordinary stories of ordinary people. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Napagkasunduan ng pamahalaan at mga reberdeng komunista na ipagpatuloy ang peace talk sa susunod na buwan at pag-usapan ang mas malawak na pagpapatupad ng ceasefire ng magkabilang panig. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. The parties have agreed to resume the formal peace talks, reaffirming all previously signed agreements and statements between the parties. Magbabalik na muli sa negotiating table ang pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines. Ito ang napagkasunduan sa informal talks na isinagawa ng magkabilang panig noong March 10 hanggang 11 sa Utrecht, the Netherlands, kasama ang Royal Norwegian Government na tumatayong third-party facilitator. Sa inilabas na joint statement, pinagtibay ng dalawang panig ang lahat ng bilateral agreements at statements sa mga nakalipas na peace negotiations, kabilang na ang Hague Joint Declaration, the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG, at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Kaugnay nito, ibabalik ang pansamantalang kalayaan ng lahat ng mga peace consultants ng NDF at iba pang kasama sa peace talks dahil protektado ang mga ito ng JASIG. Ibig sabihin, palalayain na rin si Ariel Arbitrario na inaresto sa Davao City noong Pebrero. Pakakawalan din ng Communist Party of the Philippines Armed Wing na New People's Army ang mga political prisoner na hawak nito. Bukod dito, nagkasundo rin ang GPH at NDF na bumuo ng Interim Bilateral Ceasefire Agreement. Sa gagawing kasunduan kaugnay sa tigil putukan, isa sa alang-alang na magkabilang panig ang mga isyu na naungkat mula noong August 2016 hanggang February 2017. Kabilang na dito ang mga umano'y paglabag sa unilateral ceasefire na kapwa idineklara ng dalawang panig. Kaugnay nito, inaasahang magdedeklara muli ng tigil putukan ang pamahalaan at CPP bago muling ipagpatuloy ang fourth round ng peace talks. Nakatakda ang ika-4 na round ng usapang pangkapayapaan sa April 2 hanggang 6, ngunit wala pang napipiling lugar kung saan ito gagawin. Samantala ang 5th round naman ng peace talks ay isasagawa sa June 2017.
Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagamit sa publiko, mga rebelde at protester ang government television para sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin at hinaing. May report si Grace Doctolero. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na buksan sa publiko ang People's Television Network o PTV4 sa inaugurasyon ng Cordillera Hub ng istasyon sa Baguio City noong Sabado. Sinabi ng Pangulo na handa siyang bigyan ng airtime ang mga ordinaryong mamamayan upang maihayag ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan, kabilang narito ang rebelding New People's Army at ang mga grupong nagsasagawa ng mga kilos protesta. So I would urge all, kayong mga kababayan ko, there's no need for you to demonstrate and snarl traffic along the way, because I urge you to come here, explain to the management, and you have a valid grievance or reason. I would tell you, give them the time. Maging ang Moro Rebels sa Mindanao ay bibigyan din ng Pangulo ng pagkakataon na maihayag ang kanilang saloobin sa publiko sa pamamagitan ng government station. Yung mainstream, amen? And if you think that you have to communicate to the whole of the Philippines for what you are aspiring for, your nationalism, we understand that. That you have been deprived of your lands, we understand that. That there has been a historical injustice, we understand that. Binigyang din ng Pangulo na wala siyang intensyon na gamitin ang istasyon bilang personal niyang public relations agency. Ngunit maaari naman aniya itong magamit ng mga opisyal ng pamahalaan na nahaharap sa mga issue at pambabatikos upang maipagtanggol ang kanilang sarili at may paliwanag ang kanilang panig. Maybe if you want to issue a statement in connection with what you do, especially if you're about to be criticized or being criticized or having been criticized and you want to answer, I said, fair chance, the right to be heard. Remember that. Ayon sa punong ehekutibo, pera ng taong bayan ang ginagamit sa operasyon ng istasyon, kaya nararapat lamang na magamit ito para sa kapakanan ng mamamayan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Lilimitahan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagdaan ng maliliit na truck sa kahabaan ng EDSA simula sa Miyerkules, March 15. Inaasahang makatutulong ito upang maibsan ang problema sa trapiko. Ayon sa MMDA, ang mga truck na may gross capacity na 4,500 kilograms pababa ang sakop ng truck ban. Basically, ang mangyayari po dyan, the light trucks we have counted, they number more than 3,000 a day. EDSA pa lang yon. And ang gagawin lang naman po natin dyan is not a total ban, but ban them during peak. Other than that, pwede naman ho sila. Bukod sa EDSA, hindi rin papayagan ang mga light truck na dumaan sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong at Pasig City. Magsisimula ang truck ban sa ganap na alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Epektibo ito simula araw ng Lunes hanggang Sabado at suspended naman tuwing araw ng Linggo at kapag holiday. Inaasahang muling magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 50 hanggang 60 sentimos kada litro ang posibleng mabawas sa halaga ng gasolina, 30 hanggang 40 sentimos sa diesel at 60 hanggang 70 sentimos naman sa kerosene. Ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot ng paggalaw ng halaga ng mga ito sa pandaigdigang merkado. Magdaraos ang Department of Information and Technology o DICT at Department of the Interior and Local Government o DILG ng kauna-unahang ICT Summit para sa ligtas na paggamit ng teknolohiya. At mula sa Mandaluyong City, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko. Yes, Waila, magandang tanghali. Nagsimula na ngayong araw ang kauna-unahang ICT Summit na may temang Safer and Better Connected Philippines na inorganisa ng Department of Information, Communications Technology at DILG.
Layo ng pagtitipon ng industry leaders mula sa government at private institutions na itaguyod ang ligtas sa paggamit ng teknolohiya lalo na sa pag-connect sa internet. Dumalo sa ICT Summit si DILG Secretary Mike Sueno at si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ipinabatid nila sa industry leaders ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa paggamit ng teknolohiya lalo na't may kinalaman ito sa security sa bansa dahil nagagamit din ng mga terorista ang high-end gadgets at ang kanilang malawak na kaalaman sa computer at sa World Wide Web. Kabilang din sa tatalakayin ngayong unang araw ng summit ang global trends, public safety, e-government at ang ICT financial at operational model. Nakipagkais rin ang DICT at DILG sa ilan pang telecommunications company para formal nang mailunsad din ang Philippines Safe City White Paper, isang kasunduan ng pamahalaan at mga kasama nito sa public at private sectors para sa seguridad ng bansa gamit ang makabagong teknolohiya. While tatalakayin naman bukas ang ikalawang araw ng ICT Summit, ang National Broadband Plan at kung papaano makakatulong ang technological innovations upang mapaunlad ang transportation system at public service sa Pilipinas. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Mandaluyong City. At nilagdaan na ang isang kasunduan para sa pagbibigay ng libreng skills training sa mga asawa at anak ng MMDA traffic enforcers. At mula naman sa Makati City, may report si Joan Nano live. Magandang tanghali sa iyo, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Waila. Isang kasunduan nga ang nilagdaan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Technical Education and Skills Development Authority na magbibigay ng libreng skills at livelihood training para sa mga asawa at anak ng lahat ng MMDA traffic law enforcers. Layo nito na mabigyan ng maayos na trabaho at sapat na kita ang mga pamilya ng bawat MMDA traffic enforcer upang maiwasan na nga ang saring-saring issue ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga ito gaya ng pangungutong sa mga motorista. Batay sa pinirmahang kasunduan, magbibigay ang TESDA ng 5,000 slot ng scholarship para sa lahat ng MMDA personnel. Ilan sa mga kursong iniaalok ng TESDA ang food and beverages, housekeeping, hotel and restaurant management at iba pa. Ayon nga sa MMDA sa ngayon ay umaabot lamang sa 11,000 pesos kada buwan ang sweldo ng isang traffic enforcer. Kaya naman malaking tulong nila ang free skills training na handog ng TESDA upang mabigyan ng karagdagang kita ang mga ito pang tusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Sa ngayon nga, Waila ay nagsimula ng sumailalim sa skills training ang nasa halos 20 mga tauhan ng MMDA. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, live mula sa Makati City. Sa iba pang balita, magsasagawa ngayong araw ng profiling ang National Housing Authority sa mga illegal occupants sa resettlement zone ng pamahalaan sa Pandi, Bulacan. At may report si Nestor Torres. Nananatili pa rin sa resettlement zone ng National Housing Authority sa Pandi, Bulacan ang mahigit 3,000 miyembro ng grupong kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay. Miyerkules nang sapilitang iokupa ng grupo ang mga housing unit sa lugar. Ayon sa Urban Pool Group, ito ay bilang protesta sa kabiguan ng Duterte Administration at Housing and Urban Development Coordinating Council na mabigyan ng maayos at disenteng babahay ang mga mahihirap. Ngayong araw naman nakatakdang magtungo dito ang mga opisyal ng NHA upang magsagawa ng profiling sa mga kasalukuyang umuokupa ng pabahay upang mabigyan ng notice of eviction kung kinakailangan. Profiling muna kami. Pupunta kami sa site, titingnan namin kung sino-sino nag-okupa. Para kung sino yung naka-okupa, siya ang bibigyan ng notice. Within this week, gagawin namin yung profiling para malaman anong mga pangalan para ma-issue natin ng notice of eviction. Notice of eviction, ito ay isang matalasta sa kanila na sinasabi doon na lisanin nila yung lugar na yon dahil ito ay hindi naman pag-aari nila. Samantala, nanawagan naman si kadamay National Chairperson Gloria Arellano na ipagkaloob na lamang sa kanilang mga miyembro na walang tahanan ang pabahay. Ang pinaglalaban talaga nila, di number one nga kaya nandito sila yung pabahay dahil ang number one na wala sa kanila na nagtulak para mag-occupy ng bahay ang kawalan ng trabaho at mababang sahod at walang disenteng tirahan. Dahil alam naman natin, mga nangungupahan, renter, sharer yan, na kailangan nila talagang magkaroon ng masisilungan. Kasi nga po napakatagal na ho namin nang walang sariling bahay. Talagang pinapangarap po magkabahay po kami.
Kaya ito na po yung time namin na lumaban po kami para magkabahay po kami. Pamilya ko po, mga anak ko. Para naman sa mga miyembro ng grupo, bagamat hirap sa sitwasyon sa lugar, ay desidido pa rin sila na manatili dito hanggat hindi na ibibigay ng pamahalaan ang kanilang kahilingan. Sobrang hirap po talaga. Nag-uusap-usap po kami para, nag-aambagan lang po kami para makakain lang po kami. Tapos wala nga pong kaming tubig tulad ngayon. Naghahanap po kami ng kuryente tsaka tubig po. Hindi po kami alis dito hanggat hindi po namin makamit ang aming kahilingan po na magkaroon ng bahay. Ayon naman sa NHA, may nakalaan ng programang pabahay para sa mga miyembro ng grupong kadamay, ngunit hindi pa ito naisa sa pinal. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Naniniwala si dating Parañaque Congressman Roylo Goles na isang paglabag sa teritoryo ng bansa ang pagpasok at pananatili ng Chinese survey ship sa Benham Rice. Mula sa Maynila may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Flor, isa umanong paglabag sa teritoryo ng bansa ang pagpunta at pananatili ng survey ship ng China sa Benham Rice sa loob ng 3 buwan. Ayon kay dating National Security Advisor at dating Parañaque Congressman Roylo Goles, malinaw na teritoryo ng Pilipinas ang Benham Rice matapos aprubahan ng United Nations Convention on the Law of the Seas ang pag-angkin dito ng bansa noong 2012. Naniniwala umano siyang pang-iispiya ang ginawa ng China at nakuha na nito ang mahalagang impormasyon sa Benham Rice na posibleng magamit laban sa Pilipinas sa hinaharap. That body of water is as important to us territorially as Manila Bay, right here. It's the same status as Sulu Sea, same status as Visayan Sea and Sibuyan Sea. Pareho lang yan. Same status as a territory as Manila, the land of Manila. Ganun ka-importante yan. The entry of the survey ship is a violation of our territory in the same way that kunyari, biglang may pumasok ng mga explorers inside Laguna Lake, no? Laguna de Bae, or in Manila Bay, a foreign explorer, the same. And in fact, I just this morning, after studying the implication of the presence of the survey ship in Benham Rice, I already said that it is my belief that China spied on our territory in Benham Rice. And considering the capability of China with respect to survey, ako, hindi ko pa nakita talaga yung mga detalye kung ano yung pinadala nila, but I would surmise it's a 636A class survey ship. Sinabi pa ni Goles na maaaring i-invoke o gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa Benham Rice. Dapat niyang pag-aralan ito sa ngayon, ngunit dapat ding isaalang-alang ang pakikipagmabutihan ng bansa sa China sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sinabi naman ni dating Magdalao Party List Representative Ace Asedillo na maghahain sila ng panukalang batas sa Kongreso ngayong linggo tungkol sa pagbuo ng isang komisyon upang bantayan ang mga pangyayari sa Benham Rice. Whether that will be a joint Coast Guard Naval Task Force or a task group under the Coast Watch system, which is already in place right now. Regardless, the final form will be sorted out. But at the same time, the economic and regulatory aspect must be taken care of as well. Bakit ho? Nabanggit ko kanina sa inyo yung ISBA, International Seabed Authority. Alam po nila na ang mga karamihan sa mga bansa ay ill-equipped at kailangan po na i-capacitate precisely to regulate seabed mining. No? Isa tayo doon. We're a member of ISBA but we have not yet been capacitated. In fact, wala ho tayong regulations dyan. Hinihintay naman sa ngayon ng Department of Foreign Affairs ang paliwanag ng China tungkol sa insidente. Sinabi na ng Chinese Foreign Ministry na kahit pa inaprubahan ng UNCLOS ang pag-angkin ng Pilipinas sa Benham Rice, hindi ito maituturing na sariling teritoryo ng bansa. Sa halip ay maaari lamang umanong linangin at pakinabangan ng Pilipinas ang likas na yaman doon. Dati na rin sinabi ng China na innocent passage o dumaan lamang sila sa Benham Rice. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Maynila.
At ngayon naman, tunghayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Deb Reveral mula sa Cebu City. Magandang tanghali sa iyo, Deb. Yet, daghang salamat Flor ug matuto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Nagpahinumdum og balik ang Quick Response Team for Children's Concern o QRTCC nga dili himuak binuang ang tawag sa Kian Gabriel Hotline tungod daghang kinabuhi sa bata ang nagdepende niini. Si Janice Enfente sa mga detalye. Nabalaka ang Quick Response Team for Children Concern o QRTCC tungod sa nagadaghang prank calls na ilang madawat kada adlaw sa Kian Gabriel Hotline. Moabot sa 3 hangtod 5 ka prank calls kada adlaw ang ilang madawat ug kapin 15 ka prank calls kada hinapos sa semana. Wala mi ana mag-block kay what if what if sa sunod di mo tawag or text tinuod na siya di na mi matuo good. So wala mi nag-block, wala pud mi nagkuan og maula nga number. Pasagdan lang pero naapoy sa undang lang pud sila labi na kanang seryoso na nga dili ni siya pangatik-atik na. Ang Kian Gabriel Hotline aktibo 24 oras kada adlaw para sa mga musumbong ug adunay reklamo mahitungod sa pang-abuso sa bata. Busa nagpahinumdum si Jonalyn Pablo, head sa QRTCC, na dili binuangan ng emergency hotline tungod kay kinabuhi sa mga bata ang nakasalalay niini ug tungod sa prank callers dili dayon makasulod ang linya sa mga lehitimo nga tawag. Samtang moabot na sa 137 ang ilang nalista nga kaso sa child abuse gikan Oktubre hangtod Enero. Sugod sab Enero tuig 2017, dunay nalista nga 34 nga kaso, 41% niini physical abuse, mas taas kumpara sa 17% nga sexual abuse ug child custody case nga dunay 10%. Padayon sab ang QRTCC sa pagresponde sa mga bata nga gipang-abuso. Dili na to dagmala ng atong mga kabataan o kita pod kung naatay makita mapansin, ma-observe nga naay mga abuso na hitabuan ng particular nga panimalay, dili magduha-duha og report sa Kian Gabriel Hotline o muduol ba sa pinakadol nato nga mga police station or pinakadali is tawag jud diri sa among Kian Hotline. Kay dili nato hulaton na magbahay. Ang Kian Gabriel Hotline nabuo kaniadtong Oktubre tuig 2016 o gipanganlan kay Kian Gabriel Agustin, usa ka 3 anyos nga bata nga namatay tungod sa pang-abuso sa ama niini. Janice Enfente, UNTV News and Rescue, Davao City. Gitakda na nga sugdan karong tuiga ang pagpatukod sa target na usa ka milyon nga socialized housing unit Visayas sa tabang sa kamahanan sa China. Si Gladys Tuabi hatod sa mga report. Usa ka milyon nga socialized housing units ang giplanuhang itukod sa gobyerno kauban ng Chinese government. Socialized housing is very important and parang I feel is being neglected. As long as you have if you have a shelter ba, as compared to nagpuyo lang ka sa kanibitang sa mga creeks, sa mga etc. that your life is in danger every day. You never know what's going to happen to you. Gigatakda nga sugdan sa 20,000 ka units ang itukod sa mga piniling lungsod sa probinsya sa Cebu sa third quarter karong tuig 2017. Ang gobyerno ang maghatag sa yuta samtang ang kunon sab sa Chinese government ang mga konstruksyon sa mga giingong unit. Dinhi sa Cebu ang mga yuta nga gamiton gipanag-iya sa probinsya. With the LGU. And kani siya magpautang ani long term. So para kaya jud sa LGU mo repay, mo bayad, di ba? Tapos if ever na interest very soft, may ubos kaya ang interest rate. Ang lokal nga kagamhanan ang mupili sa mamahimong benepisyaryo sa pabahay. Sa kasamtangan giandam na sa China ang mga dokumentong gikinahanglan para sa partnership. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ipatuman na ang no helmet policy sa dakbayan sa Bacolod sugod karong 27 sa Marso. Ani ang report nila Lane Moreno.
Nakarecord na sang halos 400 ka traffic accident ang Bacolod Traffic Authority Office o BITAW sang nagligad nga Enero hasta Pebrero. Isa na diri ang patay samtang pinakadamong akaso naman ang nakaangkon sang head injury tungod sa hindi pagsuksok sang helmet. Pag nagkaroon ng traffic accident, kadalasan puro may homicide tayo, puro head injury ang cause ng death nila. Nasa March 27, ma-implement kita yun ng no helmet policy. Madakop kita. Gani sugod Marso 27 hugot nga ipatuman sa BITAW kag Philippine National Police ang no helmet policy sa mga motorcycle riders sa Bacolod City. Sa nasambit nga pulisiya magabayad sang 300 pesos kag tagaan sang citation ticket ang mga madakpan nga wala suksok nga helmet. Mahimo man nga i-impound ang ilang nga motorsiklo kung wala sila maipakita nga official receipt kag certificate of registration. Ginadilian naman ang pag-angkas sa mga bata nga nagaedad 9 ka tuig paubos. Apang antis ipatuman ang no helmet policy, nagapanumdum na ang BITAW sa mga motorcycle rider nga sa palaabuton nga Marso 21 hasta Marso 23 kinahanglan ubahon ang suksok nga helmet sa Lacson Street kag Araneta Street o sa mga lugar malapit sa Bacolod SMX kung sa diin igalunsar ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meeting. Ini agud masiguro ang seguridad sa mga delegado kag iban pa nga mga matambong sa pagtilipon. Pagpasok sa area ng venue, lapit sa venue, wala gid helmet para ma-identify lahat ng mga papasok. 21 to ano? For security reason po sir. Para makita kung sino lahat ng mga masunod. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Sa ikaduhang higayon, gibuhat og balik ang talent search sa mga tunghaan sa Sorsogon ang Bacon Sandaan Association Incorporated. Tumong niini nga matabangan ang mga bata nga mapalambo ang ilahang talento pinaagi sa pagpil niya report ni Alan Man. Handog ng sandataan sa kabataan ng Bacon. Ini ang naging tema sa ginibong talent search kan Bacon Sandataan Association Incorporated na naglalaom na madiskubre ang manlain-laing talento kan mga hubines sa Sorsogon, siring kan pagkanta, pagbaile asin pagdrawing. Sa laog nin 81 taon kan maimok na ang BSAI, padago sa nadbukos siya kaini na makatabang sa mga kasaraditan na may naitatagong talento. We would like to see kung merong mga talents dito sa Bicol kasi marami ng like Nora Honor, di ba? Sa irigasya. Now baka meron tayong ma-develop dito sa Bacon. 15 eskwelahan hali sa elementarya Sundo High School sa Bacon, Sorsogon ang nagbali sa kompetisyon. Ininaan ikaduhang pagkakataon na nagsagibo ang grupo ng talent search activity. At nai-inspire ko rin ang ibang tao na gayahin ang isang tulad ko at patuloy silang mangarap sa kanilang mga pangarap. Sa susunod na taon, plano kan Bacon Sandataan na mas lalo pang padakulaon asin palawakon ang talent search competition na sa indang pinunan kang nakaaging taon. Mientras tanto, apwera sa talent search, Iguaman Outreach Program ang grupo. And on August, we will be having our medical mission in Barangay Salvacion. Siniguro man kan BSAI na lalo panindang palalawakon ang pag-ibonin mga serbisyo publiko para mas dakul pang kababayan niyatong pobre ang matabangan. Alan Manansala, Barreta asin Pagsalbar, Sorsogon. O kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, Deb Riveral, mayong od. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod. PNP responders pipiliting mahatak sa Game 3 ang championship playoffs ng UNTV Cup Season 5 kontra Malacanang Kamao. At munting pangarap ng isang mahirap na pamilya sa Romblon ay pinagkaloob ng UNTV at Members Church of God International. Ay ang inihandang play ng PNP at ang pagkakataon sana na makabawi. Ngunit hindi naman pumasok ang tig-dalawang free throw ni Harold Santa Cruz at Jayman Misola. Sa Game 1, ang Malacanang ang naghari pagdating sa rebound. Ngunit dinuwi na naman ng PNP ang assist, steals at blocks.
Ito na ang ika-4 na beses na tatangkain ng pambansang pulisya na makuhang kampyonato ng natatanging liga ng mga public servant. Makakakuha ng 4 million pesos na cash prize ang season's champion, samantalang 2 milyong piso naman para sa runner-up. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. 48 people were killed in a landslide at a vast rubbish dump on the outskirts of Ethiopia's capital, Addis Ababa. Authorities say dozens of people are still missing since the landslide on Saturday night at the Koshe landfill. A city spokeswoman revealed that many children were among the dead, while a resident said at least 150 people were there at the time of the said incident. A number of makeshift houses are now buried under tons of waste. The area has been a dumping ground for Addis Ababa's rubbish for more than 5 decades. Meanwhile, bells rang out in downtown Tokyo and people around the nation bowed their heads in a moment of silence at 2:46 in the afternoon on Saturday, the moment the quake hit in commemoration of the disaster in March 11, 2011. Ryuji Sasaki details this report. 日本の国民はこの前の土曜日、2011年3月11日の地震、津波、そして原発危機の発生から6周年を東京の国立の記念館において追悼式が開かれました。東京の国立劇場において生存者を含めおよそ200人の参加者が出席した追悼式では、安倍晋三総理大臣や秋篠宮ご夫妻が白い花や黄色い花でたくさん飾られたステージの前でお辞儀をしていました。この6年間、被災地においては人々が互いに助け合いながら数多くの困難を乗り越え、復旧と復興に向けた努力を続けてきました。秋篠宮さまは2011年から開かれた5つの記念行事を出席してきた父の天皇陛下に代わり出席しました。日本の天皇陛下秋仁さまは83歳、昨年の4月に退位されたいと暗示し、自分の年の理由で義務を完全に背負うには難しくなると悩んでおりました。記念行事において安倍晋三総理大臣は犠牲者のために積極的な言葉を祭壇にて式辞を述べました。震災による大きな犠牲のもとに得られた貴重な教訓を常に顧みながら英知を結集して防災対策を不断に見直してまいります。政府一丸となって災害に強い強靭な国づくりを進めていくことを改めてここに固くお誓いいたします。安倍首相に次ぎ、犠牲者の家族の代表者が祭壇にお花を捧げていました。リュウジ・ササキ、UNTV ニュース&レスキュー、日本。In other news, Prime Minister Narendra Modi's party won a landslide victory in Uttar Pradesh in a personal triumph that will strengthen his claim to a second term as national leader. The chief of Modi's Bharatiya Janata Party said his party's strong showing in the assembly elections will bring an era of politics of performance in the country. With the tally of results almost complete, the BJP had collected as many as 312 of the 403 seats in the state assembly, the biggest majority for any party in the state since 1977. The BJP will discuss who will become the next chief minister of Uttar Pradesh. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at tinaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.